honey. Yan. Pure honey bee, Marshall's Farm. Tingnan natin kung ilang ml to. Emperador siya eh. Yan. So, titignan natin kung totoo ba to. Ito-test natin. Kaya naman natin mag-test dahil nga sanay na tayo sa mga honeybee kasi or di kaya sa probinsya. Kahanap talaga ako ng honey. So, titignan natin to kasi kulay pa lang masyadong ma-brownish. So, titignan natin kung original ba to. Yan. Ang technique dyan guys is titignan mo kung babalik pa talaga siya sa kanyang sariling origin dahil so ngayon, ipapakita ko lang sa inyo guys yung mga nabili ko sa aking kapitbahay. Kasi sabi ko nga diba nung mga nakaraang video ko na meron kaming group dito sa Facebook ng mga lahat ng mga unit owners tsaka tenant dito sa buong kahabaan ng 42 floors na condo na to. Parang nung una, more on mga informational, mga post lang. But lately, since due to pandemic, nagiging marketplace siya. So nagiging parang buy and sell yung mga post doon. Which is pretty cool kasi nga, ako naman kasi since yun lang yung way nila para makapagbenta, makakita ng extra nakita. So isusupport natin yan. Very supportive ako sa mga ganyan ano talaga, yung mga ganyang kalakaran, yung mga small businesses, micro businesses kasi nga girl, ako nga yan yung pinaka-challenging sa akin yung mag-business talaga dahil sobrang alam kong wala akong customer service na skills na parang magtiyaga para sumagot ng mga tanong, mga makukulit na mga customer. So yun, very proud ako sa mga online seller nationwide. You guys conquered despite of this pandemic. So, support natin yan mga small businesses. So, yan, marami na rin akong mga nabili kasi sa online eh, na mga small businesses ha. Hindi ito yung mga huge businesses. Like mga nagbebenta lang mga kung ano-ano. So, machi-check niyan sa mga old vlogs ko. But for the meantime, papakita ko lang sa inyo kay Sir Lucas yung... Pero sa online kasi guys, pricey siya. But then again, the convenience kasi nga door to door. Have to take risk going outside para lang bumili dyan sa palengke or gano'n kasi nga hindi natin alam yung mga nakakasalamuha natin, di ba? Kasi nga sobrang magto 200,000 cases na tayo sa buong Pilipinas ng COVID. So, we have this seedless daw to guys. Yes, tama, seedless. Yan, seedless siya. 1 kilo daw to eh. Yan o. Ay, toray. Gusto ko talaga to. Tingnan mo, parang siyang Cleopatra na ano. Or talagang dalang sa video. Ang quality ng video ko ngayon dahil nga binuksan ko yung bintana. So, ayun. Ang ganda. Fresh siya. This is worth 200 pesos. So, 1 kilo siya. Parang papapakin ko na lang din naman siya dahil nga minsan puro ano na lang no. Maalat yung kinakain ko dahil puro na lang chichirya. Yung mga chichirya na pinag-ano ko doon, pinag-i-stack ko. And then, bumili na rin ako kasi nag-upsell siya eh. Nag-upsell siya ng, ito lang talaga yung original order ko. So, inoferan niya ako, upselling si Sir Lucas. Bumili ako sa kanya ng 25 pesos na apple. So, 100 pesos, 4 na. So, pag tingnan mo to sa palengke, parang nasa 20 pesos lang to eh. Yung mas malaki pa nito, yun yung 25. But wag na natin ipagkait pa, Diyos ko. Effort na lang nila, diba, para magbenta. So, thanks, Sir Lucas. Iyan, so ilagay na natin to sa ref. Alam ko meron pa akong isang nabiling item. Hindi ko alam kung nasaan nilagay yun. Oh my God, saan ko pa yun nilagay? Wait. Oh my God, Uliani. Oh my God, saan ko ba yun nilagay? Shit naman, oh. Yung makisama, nag-vlog ako eh. Saan ka lang? Di kaya tinatapon ko yun. Oh my God. Saan kaya yun? Hala. Hindi, sabi ko kasi ipapakita ko dapat kahapon. Hindi ko na-videohan. Ano ba yun? Uy. Lulo talaga siya. Ay, ito! Ayun. So, bumili ako kay Miss Cristel. Taga rito rin, yung unit owner din siya. Taga rito rin siya galing daw to sa Samar. This is takeaway. Yan siya. So, ano siya? Tableya. So, 25 pesos tong isang pack. Ay, tama ba? Kasi 100... Ilang ba itong binili ko nito? Nakalimutan ko na.
Ito guys, oh, tableya siya. Plano ko kasi magluto ng champurado na may tuyo. So in the next vlog, so bumila ko sa kanya 25 pesos. 1, 2, 1, 2. 25 pesos daw to, isang ganito. Pure naman siguro to, no? Alam ko naman paano to malalaman kung pure kasi nga gumagawa kami ng ganito sa Bohol dahil may kakao cocoa plantation sa Bohol. May mga kakao kami doon sa Bohol. So alam ko kung paano to gagawin, ginigiling, sinusunog. So alam ko, pero yung sa amin sa Bohol, bao talaga, ang laki ng bao namin, o nilalagay namin sa bao kasi natutunaw to eh, tapos pinapatuyo namin. So ito kasi maliliit yung hulmahan niya, yung sa amin talaga bagul, yung bao talaga na sa niyog, yun yung hulmahan namin, sobrang laki. Ang dami namin ganito kasi sa probinsya, kaya sobrang araw-araw lahat kami puro champurado yung kinakain namin. So ito 25 pesos siya, isang peraso, 1, 2, 3. So ito, tama, 200 pesos to. Kasi ano to eh, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is amounting to 200 pesos. Pwede na siya. Isang piraso lang naman na kailangan para magiging malasa yung tsokolate natin. So, hopefully pure to kasi nga alam ko kung paano to i-examine at alam ko paano malaman kung pure ang isang tableya or hindi, or nilagyan ba ng extender. Sa pag nagluto na lang tayo ng champurado guys, i-feature ko to. So there. Ay nako, pasensya na guys, nakalimutan kong isaksak yung microphone ko nung pinakita ko sa inyo yung dalawang items na nabili ko. Ngayon ko lang na-notice na tapos na tuloy. Pero anyway, may isa pa akong ipakita sa inyo. Ito, umorder ako ng honey. Yan. Ilang ml kaya to? Pure Honey Bee, Marshall's Farm. Ilang ml yung long neck? Tingnan natin kung ilang ml to. Emperador siya eh. Basta isang emperador long neck siya guys. Tapos this is amounting to 250 pesos guys. Kay Migoy ko to nakuha. Yan. So, titignan natin kung totoo ba to. Ito-test natin. Kaya naman natin mag-test dahil nga sanay na tayo sa mga ganitong honeybee. Kung alam nyo lang kung gaano ako ka-passionate sa honeybee. Kasi pag nagpunta ako ng Baguio, nagbibili talaga ako ng mga honey, or di kaya sa probinsya, kahanap talaga ako ng honey. So, titignan natin to kasi kulay pa lang masyadong ma-brownish. So, titignan natin kung original ba to. Problema kung paano ko to isi-seal ulit. So anyway, may takip na rin naman. So ito for aesthetic lang talaga to. So patay ng konti. There. Medyo consistent naman yung kanyang thickness. Let's put a little bit of water. Sana hindi to. Sana pure. So ikot-ikutin lang natin to guys. Yan. Ang technique dyan guys is titignan mo kung babalik pa talaga siya sa kanyang sariling origin dahil ganyan ang ganyan kasi yung oh there, ikutin ulit natin.
Okay, bumabalik siya sa ano niya, oh. Kita nyo ba? Sa kanyang itsura. So this is not sweetener. Yan, meron siyang ano, bumabalik talaga siya sa sarili niyang ano. Okay, good. This is perfect. You know, parang nagmumukha siyang pukyutan. Bumabalik siya sa sarili niyang ano. Then it's, tapon natin yung tubig. Love it! Mukhang good, bye! Mukhang okay yung nakuha natin ha. Sige, go! Promote natin to guys dahil okay siya. Hindi siya ma-sweetener. Ayun no, bumalik siya sa pagiging ano. Hindi siya, yung pagiging DNA ba ang tawag doon? Hindi pala DNA kasi nga hindi naman siya buhay. Pero bumabalik siya sa pagiging pulot-pukyutan niya. So there, mukhang okay siya. Walang sweetener. So there, bumabalik siya. Kasi nga pag ano, sweetener kasi humahalo siya sa tubig. And then, mahirapan ka. Ito kasi talaga pag honey, hasin. Yan siya, hindi talaga siya humahalo sa tubig. Yan o. Perfect! Tsaka may DTI ano siya oh. DTI number. Yan, may DTI number siya 05604053. Shewells Trading. Okay, so may DTI siya. So alam mong price is monitored by the DTI. So carry lang. Support small businesses, guys. Uy, in fairness ha, hanggang ngayon hindi pa rin siya, bumabalik pa rin siya sa pagiging honey. Uy, in fairness ha. Uy, in fairness. Honey talaga siya. Ayan o. Honey siya. Hindi siya sukal. Wala siyang sweetener. Love it. Merienda muna tayo guys dahil break ko. There guys, isa na naman pong order ko ang dumating. Galing sa Bohol daw to. In-order ko to sa kapitbahay ko na galing kay Sir Rick Minor. Ano ko lang, isang floor lang kami, pero ibang unit na sa dulo siya. So, ano to kalamay. Galing daw tong Bohol. Which is, familiar ako. alam po kung Bohol ba talaga to o hindi. Depende sa lasa, tsaka sa lagkit. Kasi nga taga Bohol ako, gumagawa kami nito sa Bohol, tsaka pasalubong sa amin to. Actually, di ko alam kung paano to nakapunta dito sa Maynila kasi sa eroplano ngayon, hindi na inaalaw yung ganito. Pero yung mga sachet lang, kahit sachet dapat i-baggage counter. Pero pwede to sa iba-baggage counter mo lang, hindi siya pwedeng i-check-in mo siya, hindi mo siya pwedeng isama sa hand carry. So, dalawa siya, worth 170 pesos ang isa, which is quite pricey, pero kasi nga mahal na kasi nga, di ba, tumawid na ng dagat init pa ba to? Mahirap kasi ito pag binuksan tapos hindi mo kakain kasi mapapanis siya. Sobrang sensitive nito. Ito, masarap to ipalaman sa tinapay.
Pero ako ang hilig ko dito talaga ay pag pinapapak ko to, hindi ko to tinano sa tinapay kasi nauumay ako sa tinapay eh. Ito pinapapak ko talaga siya. So, di ba, bongga. Oo nga pala guys, nakalimutan kong i-vlog kagabi. Binuksan ko na tong ating kalamay. So, ang sarap niya talaga, my God. Alam mo, sulit yung ano, medyo mahal nga lang talaga sa 170 na laman kasi kalahati lang yung ano na eh, hindi puno. Parang kalahati lang. So, bawas na to. Yan siya. Pero ang sarap niya, grabe talaga. Sobrang, ay nako, I'm telling yung sarap niya. Or, baka kasi talaga na-miss ko lang na-miss ko lang yung lasang probinsya na buhol. Feeling ko pag nag-order, may mga magpapa-order pa yung inorderan ko dito, order ako ulit ng dalawa. Meron pa ako isa dito. Yan, papakin ko na lang to, no. Yan, ubusin ko muna yun kasi dito pwedeng i-store na matagalan dahil nga mangangamoy ano siya, panis agad-agad. Pinapapako lang to, hindi ko lang to pinapalaman. Ay, pigas na pala nito dahil ni-ref ko. Pigas. Ah! So yun guys, bumili na rin pala ako ng Cravings yung pangalan ng kanilang homemade na leche flan. Yan siya. So, decent size naman siya. Pero ang sarap nito, sabi ng aking kapitbahay dahil nga pinatikim ko sa kanya. Tapos meron siyang crystallized na parang asukal. Ayan o. May bawas na yan siya. Hindi ko pa ito natikman. Pero yung kapitbahay ko ang nakatikim, masarap daw. Pinatikim ko sa kanya, ayan yung bawas na yan. So, ito yung binili ko. This is amounting 100 pesos each. So, ayan. Sa kapitbahay ko rin ito nagpapa-order sila. Ang dami na kasi mga nagninegosyo talaga dito, guys. Kaya, super bilib ako sa mga negosyante talaga ng mga small businesses. Kaya, support ako sa mga ganyan. Oh my God, I'm telling you, nakaka-addict pala yung plant. Alam mo yung, the moment tulad nito, oh, ipakita ko lang sa inyo, parang na dahon na pasulpot pa. So parang nakikita ko siya na green. Ang sarap sa mata. Ang sarap pala niya sa mata talaga pag nasa loob ka ng bahay. Ayan o. So since